Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao at dyan sa Zamboanga, dyan sa labas ng bansa, sa Mexico, sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-analisa sa pinadala pong isang stone marker po ng ating katiits po mula dyan sa Cagayan de Oro City, mga katiits. So, magandang lugar dyan. Happy treasure, mga katiits. Okay po. Ako po ay magpasalamat po muna sa mga avid kong taga-subaybay po, mga supporters ko po, mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood po sa aking YouTube channel po. Ang tema po ng aking YouTube channel, decoding, analyzing, at pwede nyo rin po magpadala ng picture po sa akin upang ating tulungan may decode, ma-analyze po yung mga treasure, sign and symbols, markings, mga katiits. Okay po, ito po ay mayroon din po akong isang kaibigan pa na treasure hunter na ngayon ay gumagawa po ng gold locator sa Inturukan, Zamboanga na si Mr. Rolly Adlawon Look, mga katiits. So ito po nga isang tao nito ay mayroon din itong YouTube channel na Turukan TH Explorer at mayroon siya mga ginagawa pong video at tutorial video regarding sa how to make treasure hunting equipment locally na made in Philippines. So, ito po may mga tutorial po siya kung paano gawin ang mga gold locator, aura meter, and Japanese wand. Ito po, at mayroon siya mga pre-tutorial. Ito yung sinishare ang napakagaling lang tao nito ay kanyang talento ay sinishare po sa atin mga Pilipinong treasure hunter, mga katiits. Ako po yung kanyang obra ngayon at gawa at yung kanyang gold locator ay 8 nang naka-hits. So talaga namang in demand ngayon yung kanyang ABS gold locator na ang huli nga po sa 8 po ay yung huli na 2 gold bar at may tatak na Burma ay na-hits yun. Gamit lang po yung itong ABS gold locator ni Mr. Rolly Adlawon Luok dyan sa Davao de Oro. So talaga namang mayroon na po tayong isang local na made in Philippines na treasure hunting equipment tulad ng ABS gold locator, mga katiits. Okay po, ang presyo naman po, magtatanong, siyempre presyong Pinoy yan. Not unlike sa mga ibang bansa, ay napakamahal po talaga ng presyo ng mga ganyang treasure hunting equipment. Okay po, gusto niyo mag-PM kay Mr. Rolly Adlawon Luok sa Facebook page niya, Rolly Adlawon Luok, at pwede niyo tawagan sa mobile number 0926263243, mga katiits. Okay po, mga katiits, tayo na yung magdadikod. Tulungan po natin na may decode po ng ating katiits na mula dyan sa Cagayan ay pinadala po upang may decode po yung isang stone marker po ng treasure, mga katiits. Okay po, ito po ay isang hugis. Mayroon po siyang naka Y sign, mga katiits, or dalawa ito ay Y and X sign, mga katiits. So, himay-himayin po natin ito, mga katiits. Tingnan natin ng maigi yung mga guhit, mga arrowhead na kung po pwedeng magtuturo at maglulukit po ng items, mga katiits. So, ito po, naka-Y po siya, mga katiits, at posibleng itong Y kasi, mga katiits, ay maraming ibig sabihin. Pwedeng gawin tunnel, pwedeng sa tabi ng ilog. Okay, kasi nga yung hugis, yung mayroong mga corner, may mga corner sa ilog, kaya naging Y niyan, mga katiits. So, posible po itong stone marker ay malapit po ito sa ilog. So, tingnan nyo lang po yung 4 na
corner po nitong marker nito, ang layo po ay 1 to 6 meters, both east, west, north, and south. So, tingnan nyo po, dahil ito'y may letter Y na naka-engrave sa stone marker na nagtutukoy po ito ng river or ilog mga katits. So, pwede po, ang item nito ay malapit sa ilog o pwede sa tabi ng ilog mga katits. So, tingnan nyo po, kung meron kayong gold locator, meron kayong metal detector, gamitin nyo na po yan para sa quick location po ng item na ito mga katits. So ito po, isang Y na aking na-obserbahan po dito. So marami pang guhit po ito na mga guhit-guhit po na nakaporma po ng mga item at may mga pwedeng magiging distansya po mga katits. So ito po ay ating pang silipin ng maigi itong kanyang stone marker na pinadala po sa atin mga katits. Okay po, itong pangalawa ay X naman mga katits. Okay. Ito yung naka-letter X mga katits. Ito pong madalas itong X mga katits ay isang item po ito mga katits. Nagtutukoy po ito ng item. Okay, iba naman po yung bomb trap na X kasi nga mayroon po itong bilog sa gilid na bilugan po yung letter X. Yan ay bomb sign po. Isang danger bomb sign or booby trap. Yan mga katits. So ito hindi. Isang item po ang ibig sabihin po ng X mga katits. Isang treasure item. Ibig sabihin mayroon pong item nito ang marker nito na saan po naroon itong marker nito na pinadala po ng ating katits mula dyan sa Cagayan mga katits. So, yun nga, yung pangalawa po na na napansin ko rito, yung naka-engrave, guhit dito sa ay letter X mga katits. So, mula sa Y, tapos ginuhitan pala sa baba, kaya nag-X. So, is item, positive items po ito mga katits. So, ito po mga katits ay napakagandang marker nito, isang legit marker. At ito ay madalas po ay gawa po ng Hapon, yung mga ganyang sign, X and Y sign, mayroon pang minsan hugis puso, minsan mga hugis frog, so kung ano pa yung mga gawa po ng Japanese and Korean mga katits. Okay pa mga katits, meron pa isang napansin na isang limang guhit po mga katits sa bandang kaliwa niya. Ito po ay para siyang kamay na nakalapat. So, pwede po yung magtutukoy po niya ng distance. Okay, try nyo po yung apat na sulok sa distansya po ng 1 hanggang 5 meters. So, pwede mong ipisan sa west, 1 to 5 meters. Then, opposite sa east, 1 to 5 meters. Then, yung north. Then, opposite ng north ay south, 1 to 5 meters each yan mga katits. Tingnan nyo po yung layo ng yan, baka mayroon pong coordinated markers yan o may mga bato dyan na may tulad na sign ng mga signal o mga nakaguhit, naka-engrave po na tulad nito nasa malaking markers ito mga tets. So possibly nga magiging counter sign yun. Kung mayroon doon sa malapit na sa 5 meters na mga bato o baka mayroong mga ito'y punong kahoy o old tree na pwedeng ginuhit doon sa puno. Pwedeng maging countersign pointing doon sa IT mga katits. So ito po mga katits ay isang magandang markers na po mga katits dahil nga isang man-made na pagka engrave o sa pagka-engrave po ng kanyang mga sign markers dito po sa isang stone marker mga katits. Okay po mga katits, sabi ko nga itong limang guhit na parang kamay, pwede po yan, nagdidistansya po ng 5 distansya. Tutukoy natin sa distansya po na 5 distance mga katits. So hanggang 1 to 5
meters mga katits. At hindi lang yung mga katits, ito pa, mayroon ko napansin dito ay isang hugis square rectangle na parang gold bar. So, possible mga katits, baka nga may ang item nito ay may gold bar. So, napakaswerte po ng katits po natin na nagpadala nito ay pwedeng isang gold bar. So, ito pong huli kong na silip ay ito pinaka-engrave po dito na rectangle na medyo pahaba siya ay isang shape po ng gold bar. So, arinawa ay isang gold bar yan o more than yan, more than one. Kasi nga ay nakahugis talaga siya, nakaukit po talaga ng rectangle like shape ng isang gold bar mga katits. So napakaganda po. Magandang pangitain po yan mga katits dahil posibleng magiging positive po ang item sa mga katits na posibleng may gold bar ito mga katits. Okay po mga katits, sabi ko nga sa pagdidikod po, hindi man talaga natin 101% na totally talagang matutukoy po natin yung item, yung location kung saan po siya naroon. Ay isa po pa lamang ang ating binabasihan, nagbibis lang po tayo sa mga marker, sa mga naka-engrave na sign, arrowhead, pointing sign. Yun lang talaga ang ating ginagawa. Not unless kung ito'y meron tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga katay. Kasi nga ay quick pointing sa item. At posibleng doon po natin malalaman agad kung mayroon tayong treasure hunting equipment mga katay. Yun yung kaibahan, yun yung advantage po pag mayroon kang treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. Okay mga katits, okay. Yung apat na sulok like east, west, north, and south. So, i-check nyo po yan ng 1 to 5 meters mga katits. So, wag na gaano kayong maglalayo kasi nga parang sa tingin ko itong marker nito ay malapit sa tubig. So, ibig sabihin tama yung kanyang marker sign na Y at ito'y nagtutukoy nanghahulugan po na malapit po ito sa ilog. At yung item ay malapit mismo sa ilog. So, i-detect nyo po yung apat na kanto, apat na sulok nito ng mula 1 hanggang 5 meters ang layo mga katits. Okay po, maraming salamat po mga katits sa mga subscriber, mga followers at na walang sawang pagsubaybay at walang sawang nanonood ng ating mga video pong pinapalabas po mga katits. Okay po, sana po mga katits, yung mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, sana po huwag niyong kaligtaan po na mag-subscribe at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas mga katits. Maraming salamat po mga katits sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood at sa pagdidikod ng mga katits at yung mga gusto magpadikod pala pwede kayo magpadala po sa aking Facebook page na Alejandro Sanchez po yung aking profile po doon, naka-sunglasses po ko doon, naka-shade. Piliin nyo pong naka-shade po kasi maraming Alejandro po ang nag-appear po doon. Muli, maraming salamat po talaga sa inyo. Harinawa tayo pagpalain ng puong may kapal para po tayo'y makahits na po. At hingi lang po tayo ng gabay sa kanya. Yung tulong po at tayo laging sasamahan niya sa ating pagtitreasure hunt dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. God bless us always mga katiits.